Kabanata 951. Ang anim na bata ay abala sa pagtitig sa napakagandang view ng gabi sa di kalayuan, kaya walang nakapansin sa kanila na naghahalikan sina Erisa at Benjamin. Boom! Boom! Biglang may mga paputok na nagliwanag sa langit mula sa malayo, na naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Wow! Ang ganda! Bilis tingnan mo, Mommy! May fairy works! Ibinalik ng mga sextuplet ang kanilang mga ulo kay Erisa, ngunit agad na umikot ang kanilang mga mata ng magkasabay. Naghahalikan sina Daddy at Mommy. Bago pa siya mabitawan ni Benjamin, dali-dali siyang itinulak ni Erisa palayo, nahihiya ng hindi masabi. Nahuli kami ng mga bata, pero nagpatuloy pa rin siya ng walang pakialam. Pulang-pula ang mukha niya. Sinaman niya ng tingin ng lalaki, at nang makasalubong niya ang mausisa at masayang mga tingin ng mga bata, mas lalo siyang nahiya. Inikat niya ang kanilang mga ulo. Manood ng fairy works, mag-enjoy sa kanila, o hindi mo na sila makikita sa ilang sandali. Sa pagkakataong iyon, nagtawanan ang mga bata. Nagkomento si Jasper, haha, nahihiya si Mommy. Segunda naman ni Oliver, oo, pulang-pula ang mukha ni Mommy. Tumungo lang si Tim. Sabi naman ni Zachary, palihim talaga silang naghahalikan. Sa wakas, tinanong ni Jessie, Mommy, ikaw ba ang humalik kay Mr. Graham o sa kabilang banda? Napasulyap si Gavin kay Benjamin, kumikibot ang sulok ng kanyang bibig nang magtama ang kanyang mga mata sa kalmadong tingin ng kanyang ama. Makapal talaga ang balat ni Daddy. Namumula na si Mommy, pero hindi pa rin siya kumikibo. Namula ang mukha ni Erisa. Inayos niya ang sarili bago tumingin sa fairy works sa di kalayuan. Napasulyap sa dulo ng kanyang mga tainga, na matingkad na pula, si Benjamin ay tumawa. Lumapit ito sa kanya. Paano mo gusto ang mga paputok? Dumampi ang malalim nitong boses at mainit na hininga sa kanyang tainga, na nagpakiliti. Napaka-melodious nito na ilang beses ding lumagpas ang tibok ng puso niya. Ibinalik ni Erisa ang kanyang balikat sa lalaki. Pinaliwanagan mo sila. Tinitigan siya ni Benjamin ng mariin at umiling. Hindi. I see. Mahinang sagot ni Erisa. Bakit niya ako tinatanong kung hindi naman siya ang nagsindi ng fairy works? Si Ethan at ang iba pa ang nagsindi sa kanila. Pumulupot ang isang braso sa kanyang baywang, ipinatong ni Benjamin ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Bumilis ang pintig ng puso ni Erisa. Sa sobrang gulat, bahagya siyang sumandal para hampasin ang dibdib niya. Bakit mo tinanggihan ito kanina? Tinanong mo kung sinindihan ko sila. May time na ekspresyon sa kanyang mukha, si Benjamin ay nagkamali sa kanyang pagpili ng mga salita. Nakaibat ang sulok ng bibig ni Erisa. Kahit papaano, natuwa pa rin siya sa romantic gesture ng lalaki. Wow, nakakasilaw sila. Oh, meron pa. Tuwang-tuwa ang mga bata. Tinitigan sila ni Erisa at Benjamin ng magiliw. Ang kanilang mga lobby ay nakakurbo pataas. Pagbaba nila sa Ferris wheel, nakayakap na si Benjamin kay Jessie. Napagod siya sa paglalaro, kaya medyo inaantok na siya. Inakay ni Erisa ang 5 pang bata palabas ng amusement park. Gutom na ba kayong lahat? Tanong niya habang nakatingin sa mga bata. Medyo inaantok sina Tim at Oliver. Sa kabaligtaran, sina Gavin, Zachary, at Jasper ay masigla pa rin gaya ng dati. Oo, nagmamadaling bulalas nila. Anong gusto mong kainin? Nakangiting tanong ni Erisa. Mag-barbecue tayo, Mommy. Mungkahi ni Jasper. Nagtaas ng kilay si Erisa. Medyo magtatagal yan. Magkaroon tayo ng iba sa halip. Bulong ni Jasper, bakit mo kami tinanong kung ano ang gusto naming kainin? Dapat nagdesisyon ka na lang mag-isa. Bilang tugon, tumawa si Erisa. Pagkatapos, tinanong niya ang iba pang mga bata, paano ang ham sausage, oxtail soup, at meatballs. Nagsimulang maglaway si Tim. Okay, tumango si Gavin, na curious dahil hindi pa niya nasusubukan ang oxtail soup. Pinapangalawa ko yan. Pumayag din si Zachary. Noon pa man ay naamoy na niya ang halimuyak nito sa hangin. Oxtail sopas, bilis, alis na tayo. Mommy, nasaan na? Napalunok si Oliver, hindi na inaantok matapos marinig na pinag-uusapan nila ang pagkakaroon ng oxtail soup. Napangiti si Erisa nang makitang naglalaway ang mga bata. Sa tingin ko nasa unahan. Bilis, alis na tayo. Kinandang ni Benjamin si Jessie, at halos tulog na ang huli. Ngunit nang marinig niya ang pagbanggit ng pagkain, pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, para lamang itong lumuhad sa susunod na sandali. Ito ay ginawa para sa isang nakakaaliw na tanawin. Matulog ka muna kung inaantok ka,
panunuyo ni Benjamin na mahinang tinapik ang likod niya. Tinapunan ni Erisa si Benjamin ng nagtatanong na tingin. Okay ka lang ba sa oxtail soup? Kabanata 952. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Malinis ba ang sopas ng oxtail? Ito ay gawa sa buntot ng isang baka, kung tutuusin. Napaisip si Erisa, oh God, dapat hindi ko na siya tinanong. Siya ay isang germaphobe, kaya hindi siya kumakain ng ganoong bagay. Pwede mong subukan mamaya, napakabango, gaano karumi ang mga buntot ng baka. Napakalinis nila, okay. Ang mga baka ay gumagala lamang sa mga pastulan, kaya ang mga buntot ng baka ay mas malinis kaysa sa mga buntot ng baboy. At kaya, pinangunahan ni Erisa ang mga bata sa paghahanap sa stall na nagbebenta ng oxtail soup. Pagkalabas nila sa amusement park, lalong lumakas ang bango. Aside, sinalubong sila ng makitang mahabang pila. Sundan mo ang daddy mo. Pupunta ako at bibili. Iniwan ng tagumpay lang iyon sa kanyang 5 anak, sumama si Erisa sa pila. Sasamahan ka namin, Mommy. Tumakbo si Jasper. Maghintay ka sa kotse. Kailangan ko pang pumila dito, sabi ni Erisa, sabay tingin pabalik sa kanyang balikat. Pagkatapos, sinabi niya kay Benjamin, bantayan mo sila, Benjamin. Napakunot ang noo ni Benjamin, nakaramdam ng pagkadismaya na lahat ng mga bata ay gustong manatili sa kanya. Kaya, siya ay tumungo din sa kanila sa kanyang mahabang binti habang karga-karga ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig. Nang makitang nakarating na silang lahat, napangiti si Erisa. Gusto mo rin bang pumila lahat? 12-12 ng tao pa rin ang nasa harapan namin. Samimangot ang mukha ni Benjamin, at iminungkahi niya, maghintay tayo sa kotse. Ipapabili ko sa mga bodyguard. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung gaano katagal tayo maghihintay? Pinagmasdan niya ang mahabang pila sa kanyang harapan, labis na naguguluhan. Ganito ba talaga kasarap? Hindi, okay lang. Wag na natin silang problemayan. Napatingin si Erisa sa mga bodyguard na kasama nila. Hindi rin madali sa kanila. Habang nakakunot ang kanyang mga kilay, naghintay si Benjamin kasama siya at ang mga bata. Bakit hindi ka muna bumalik sa kotse? Nag-aalala si Erisa na mabubuwis ito para sa kanya, isinasaalang-alang ang katotohanan na nakakandong siya kay Jessie. Maghihintay na lang ako sa iyo, giit ni Benjamin, na kinagat ang kanyang mga labi. Sa liwanag ng kanyang demeril, iniunat ni Erisa ang kanyang mga kamay. Kakargahin ko siya saglit, hindi, ayos lang. Naninindigan si Benjamin na buhatin si Jessie ng mag-isa, at inilipat pa nga niya ito para mas komportable itong makatulog. Nakahiga si Jessie sa balikat ng lalaki. Nakangiting nakatingin si Erisa sa lalaki. Bulong-bulungan pa siya tungkol sa paglalayaw namin kay Jessie, pero malaki na rin ang pinagbago niya nang malaman niyang babae siya. Bakit ka nakangiti? Nagtaas ng kilay si Benjamin na nangingibabaw. Umangat ang sulok ng bibig ni Erisa, at nanunukso, di ba sabi mo gusto mong matulad si Jessie sa ibang mga lalaki? Hindi nararapat para sa iyo na ipakita ang kanyang katanji tanging pagtrato. Sandaling natigilan si Benjamin. Tulog na siya. Papasanin ko ba siya sa aking likod sa halip na sa aking mga bisig? Ngumisi si Erisa, ngunit hindi niya ito inilantad. Nagpatuloy sa pagpila si Benjamin kasama si Jessie sa kanyang mga bisig. Nang nanatiling nakatigil ang linya pagkatapos nilang pumila ng ilang oras, itinaas niya ang kanyang palso at sumulyap. Sa oras na iyon, ihatid mo si Jessie saglit. Pupunta ako at bibili. Gaano katagal ang kailangan nating maghintay kung magpapatuloy ito? Pasado 10:00 na ngayon, at malapit na mag 11:00. May balak ka bang tumalon sa pila? Tanong ni Erisa sa mahinang boses para hindi marinig ng mga bata. Pero mas masahol pa kung gagawin niya iyon, no? May plano ako. Pagtingin sa kanya, yumuko si Benjamin ng isang bahagi at ibinigay si Jessie sa kanya. Kinuha ni Erisa ang kanyang anak mula sa kanya. Pagkatapos noon, humakbang si Benjamin patungo sa harapan ng pila. Bakit pumunta si Daddy sa harapan, Mommy? Nanlaki ang mga mata ni Gavin na parang mga platito. Samantala, kumurap-kurap si Tim. Don't tell me mapuputol si Daddy sa pila. Hindi iyon nararapat, hindi ba? Aalis ba si Mr. Graham sa pila? Panay ang tingin ni Zachary sa direksyon ni Benjamin. Humajijek sina Jasper at Oliver. Hindi ko akalain na gagawin ni Mr. Graham ang isang bagay na tumalon sa pila. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Upang mapanatili ang imahe ni Benjamin sa puso ng mga bata, nilinaw niya, hindi siya pupunta sa harap para tumalon sa pila.
Bakit pa, kung gayon? Natarante si Zachary. Nawala nang masabi si Erisa, dahil hindi rin siya sigurado kung bakit napunta si Benjamin sa harapan. Kung itatanggi ko ito, paano kung mapatunayang mali ako mamaya? Baka gusto niyang tingnan ang menu. Hintayin na lang natin. Dahil sa labis na pagkamausisa, napayuko ang mga bata habang pinagmamasdan si Benjamin. Tara at tingnan din natin. Hindi makatayo si Jasper. Mabilis siyang pinigilan ni Erisa. Huwag kang tatakbo. Kabanata 953. Humakbang si Benjamin papunta sa harapan. Maliwanag na isa siyang walking pheromone dispenser dahil agad siyang naging sentro ng atensyon. Lahat ay hindi maalis ang tingin sa kanyang mga gwapong katangian at regal aura. Wala ka bang balak na payagan akong pumatay sa linya? Ang aking asawa at mga anak ay nagugutom. Ang iyong mga oxtail soup ay ipapakain sa akin. Dahil sa kanyang likas na kamahalan, walang hamarang o pumutol sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanya, lahat ay naghiyawan, natagpuan na ang lahat ay romantiko na hindi na masasabi na siya ay bumibili ng pagkain para sa kanyang asawa at mga anak. Sa katunayan, ang mga nakatayo malapit sa kanya ay kaagad na nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Hindi kami nagmamadali, kaya sige na. Sa pagkiling ng kanyang ulo sa pasasalamat, nag-order si Benjamin ng ilang servings para sa isang takeaway bago magbayad sa pamamagitan ng e-payment. Tinatrito ko lahat ng nakapila. Sapat na ba ang 10,000? Tanong ni Benjamin sa may-ari ng stall. Nakanganga ang may-ari ng stall kay Benjamin bago tumingin sa mahabang pila. Sobra na yan. Sa pinakadulo, magiging ilang libo na lang. Walang nakakaalam ng eksaktong halaga, kaya binayaran pa rin ni Benjamin ang 10,000 pagkatapos magsalubong ng isang kilay. Kung gayon, isaalang-alang na lamang ito para sa mga susunod sa akin hanggang sa mabenta ang lahat. Walang kwenta ang may-ari ng stall. Sobra na talaga ito, sir. Ang lahat ng mayroon ako dito ay hindi nagkakahalaga ng 10,000. Hayaan mong ibalik ko ang 5,000 sa iyo. Hindi, okay lang. Isipin mo na lang ito bilang mga tip mula sa akin. Sa huli, hindi nakaugalian ni Benjamin ang pagbabalik ng pera pagkatapos magbayad. Sa kanyang kabutihang loob, hindi na nakipagtalo pa ang may-ari ng stall. Ang tanging magagawa niya ay maghanda ng mas malalaking bahagi para sa lalaki. Pagkatapos nito, sumenya si Benjamin sa mga bodyguard. Nagjogging ang kapitan ng mga bodyguard. Ginoong Graham, kung gusto ninyong kumain ng oxtail soup, kumuha kayo. Ito ang aking treat. Kumuha ng higit pa at ibalik ito para sa iba, sabi ni Benjamin. Nambobola, same time na tumango ang kapitan ng mga bodyguard. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Mr. Graham, bakit hindi mo muna puntahan si Mrs. Graham? Dadalhin ko ang pagkain saglit. Nang makitang handa na ang ilang servings, kinuha ito ni Benjamin. Kunin ang natitira sa ibang pagkakataon. Saka siya naglakad pabalik kay Erisa. Nang makita ng mga bata ang lalaki na bumalik na may dalang pagkain sa kanyang mga kamay, lahat sila ay may mga ekspresyon ng pagtataka. Mami, talagang tumalon si Daddy sa pila. Pinagmasdan ni Erisa ang lalaking papunta sa kanya. Wow, naputol talaga siya sa linya. Anong ginawa mo? Pinagmasdan niya ito na may kasiyahang sumasayaw sa kanyang mga mata. Pinagmasdan siya ni Benjamin at ang mga bata. Bago siya makapagpaliwanag, sumigaw ang may-ari ng stall sa harapan, huminahon kayong lahat. Ang ginoong iyon kanina ay tinatrito kayong lahat ng oxtail soup, at para sa lahat ng nakapila. Nang marinig iyon, tumawa si Erisa, hindi inaasahan na gagamit si Benjamin ng ganoong taktika. Gaano ka bukas palad, Graham? Ang iba ay hindi papayag na ako ay pumutol sa linya kung hindi man. Umawang ang lobby ni Benjamin. Pumasok muna tayo sa kotse. Nakayakap kay Jessie, inutusan ni Erisa ang mga bata na pumunta sa kotse. Lahat, sumunod sa akin. Hindi na kami pumipila. Binantayan ni Benjamin ang 5 lalaki. Sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay nasa buwan. Ang bait mo, Mr. Graham. Papuri ni Jasper. Bilang tugon, sinulyapan siya ni Benjamin. Ang manipis nitong lobby ay nakakurbo pataas. Gaano ka bukas palad, Mr. Graham? Nag-thumbs up si Oliver sa lalaki. Gamit ang oxtail soup sa magkabilang kamay, sinenyasan ni Benjamin si Erisa. Bilasan mo at pumunta ka doon. Nagtawanan ang mga bata at tumakbo. Nang makaupo na si Erisa at ang mga bata sa sasakyan ay sumakay na si Benjamin. Bilis, ibigay mo ito sa amin, Mr. Graham. Sabik na kumain si Zachary.
Tumingin si Benjamin sa kanila, tanging ang mga bata ay nakatingin sa kanya na may mga ekspresyon ng pananabik sa kanilang mga mukha. Kain na lang tayo pagdating natin sa bahay, okay? Sa totoo lang, hindi siya ang uri ng tao na kumakain sa kotse. Napaawang ang lobby ni Gavin. Hindi na masarap kung hihintayin natin ang pag-uwi natin, Daddy. Ang biyahe pa uwi ay tumatagal ng hindi bababa sa kalahating oras. Masarap lang kapag mainit ang kinakain natin ngayon. Bigyan mo ako ng serving. Sumingit si Erisa. Inabot niya ang isang serving mula sa kanya, ngunit inilagay ni Benjamin ang sopas ng oxtail sa mesa sa kotse. Mainit pa rin ito, kaya hayaan itong lumamig sandali. Kabanata 954. Eto, ihahatid ko si Jesse. Kinuha ni Benjamin ang kanyang anak na babae mula kay Erisa at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Aside, nagsabit pa siya ng kumot at itinakip sa kanya. Nakakunot ang noo, ngumiti si Erisa. Kumain na muna kayo. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya, pabulong lang ang boses nito. Nang mapansing natutulog ang kanilang kapatid, sumunod si Gavin at ang iba pang mga bata, na nag-aalalang ibinaba ang kanilang mga boses. Hindi ba kumakain si Jesse? Tanong ni Tim. Tulog na siya, sagot ni Jasper. Tumango si Zachary, mag-iipon lang kami para sa kanya. Sinalubong sila ni Benjamin ng mata. Meron pa. Dadalhin ng mga bodyguard ang natitira sa ilang sandali. Kumain ka muna. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang 5 lalaki. Pwede ba tayong kumain, Mommy? Mamaling si Gavin kay Erisa, napalunok ng maririnig. Hindi na rin napigilan ni Erisa ang tukso habang umaalingaw-ngaw ang mabainggong bango sa kanyang ilong. Maingat niyang kinuha ang isa. Sabay na tayong kumain. Oo naman. Excited to the core, Oliver picked his spoon and handed it to her mother. Eto, para sa iyo ito. Mommy. Salamat. Saglit na hinalo, huminga ng malalim si Erisa. Napakabango. Tumingin siya sa kanyang 5 anak, natatawa nang makitang naglalaway ang mga ito. Sumandok ng isang katsarang sabaw, pinakain muna niya ito kay Tim. Subukan mo, Tim. Ibinuka ni Tim ang kanyang bibig at kinain ito. Agad na nagningning ang kanyang mga mata, at same time na tumango. Ang sarap, Mommy. Nag-flash sa kanya ng isang magiliw ng ngiti, pinakain siya ni Erisa ng isa pang kutsara. Oy, gusto rin naming kumain, Mommy. Hindi mo kayang pakainin ng mag-isa si Tim. Protesta ni Jasper. Mayroon pa, kaya hindi mo kailangang magpanik. Kumuha ng isang katsarang puno ng sopas, ipinakain niya ito kay Jasper bago ito ginawa kina Oliver, Gavin, at Zachary. Kumain ka na rin, Mommy. Mabango talaga. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Nakangiting kumain si Erisa ng isang kutsara. Talaga, ito ay masarap. Nang makitang napalunok ang mga bata at sabik na nakatingin sa kanya, dali-dali niya itong pinakain muli. Matapos silang pakainin ay kumuha siya ng isang kutsara at kakainin na sana ito nang masulyapan niya ang lalaking nasa tabi niya. Iniabot niya ito sa kanya. Subukan mo rin. Tiningnan ni Benjamin ang oxtail na sopas na naglalaman ng buntot ng isang baka, ang kanyang mga kilay ay magkadikit. Subukan mo, nasubukan mo na rin ang offal. Mas masarap pa ito kaysa offal. Napangiwi si Erisa, nakatitig ang 5 lalaki sa kanilang ama habang nakangisi mula tenga hanggang tenga. Ang sarap, Daddy, mabango talaga. Gusto ni Gavin na subukan din ito ni Benjamin. Oo, bilasan mo, buksan mo ang iyong bibig. Tutulo na. Babala ni Erisa, kunin mo. Bago pa siya matapos magsalita ay may tumulo na isang patak ng sopas sa shirt niya. Nagsimulang lumibot ang gwapo niyang mukha. Kasunod noon ay nalaglag ang panga ni Gavin sa gulat. Nagulat din sina Tim, Oliver, Zachary, at Jasper. Hindi sumagi sa isip ni Erisa na talagang tutulo ang sabaw sa kanyang sando. She flashed him a sheep smile. Ako na maghuhugas para sa iyo pagdating natin sa bahay. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Bilasan mo at kainin mo. Muling inilapit ni Erisa ang kutsara sa kanyang bibig. Mamantong hininga si Benjamin. Naninigas ang kanyang nakamamanghang mukha, ngunit ibinuka pa rin niya ang kanyang bibig. Nakatitig sa kanya si Erisa. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon nito, kaya hindi niya masabi kung nagustuhan niya ito. Bilis, bigyan mo ako. Mommy. Hinailan ni Jasper ang laylayan ng shirt niya. Oo naman, sigurado. Nagmamadaling sumandok si Erisa para sa mga bata. Hindi nagtagal, natapos na nila ang buong serving ng oxtail soup. Hinihimas ang braso ni Erisa, napataas ang isang kilay ni Benjamin.
Napasulyap si Erisa sa kanya kahit kumuha pa ito ng isa pang serving. Ano ito? Sinenyasan ni Benjamin ang oxtail na sopas gamit ang kanyang mga mata. Hindi mo ba ito ibinabahagi sa akin? Agad namang napanganga si Erisa sa kanya. Akala ko ba hindi mo nagustuhan? Naningkit ang kanyang mga mata ng bahagya, binaril siya ni Benjamin ng mga punyal. Napakurap-kurap si Erisa, na hindi masabi ang pagkagulat. Sa tingin mo masarap din. Naglapat ang mga labi ni Benjamin sa manipis na linya. Tanggap pa rin ang lasa nito. Iyon ba ay isang papuri o ano? Sadya namang tanong ni Erisa na nakatutok sa kanya ang mga mata. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Benjamin. Ito ay isang papuri. Kung ganoon, kumain ka pa. Kabanata 955. Dahil nagustuhan ni Benjamin ang oxtail soup, mas pinakain siya ni Erisa. Sabi ko naman sa'yo masarap pero hindi ka naniwala. Hindi mo na ba ito mapaglabanan ngayon? Pang-aasar niya, ang maningning niyang mga mata ay nakatutok sa lalaki. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Sa totoo lang, mabango. Bigyan mo ako ng isa pang kutsara. Pinagmasdan ng mga lalaki ang kanilang ama habang tinatangkilik ang oxtail soup. Mami, huwag mo na lang pakainin si Daddy. Gusto rin naming kumain. Lumingon si Erisa para pakainin sila, pero hinawakan ng lalaki ang kamay niya na nakahawak sa kutsara. Hindi pa ako busog. Agad namang nawala ng imek si Erisa. Sinulyapan ni Benjamin ang mga bata at sinabi sa malalim na boses, kumuha ng isa pang pagkain at kainin ito ng mag-isa. Tiningnan siya ni Erisa na may ngiti sa mukha, gayunpaman, nanatili siyang hindi natitinag ng hindi nagpapakita ng kahit kay-titing na kahihiyan. Ngumuso si Gavan. Napakawalan Gia. Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Kailangan mo pa bang pakainin ka ni Mommy kapag nasa hustong gulang ka na, Mr. Graham? Tinapunan siya ni Zachary ng masamang tingin. Sa lahat ng kawalang hiyaan sa mundo, sumagot si Benjamin, ang aking mga kamay ay abala. Hinubad ang salamin sa mukha, napangisi si Oliver, wala ka bang kamay sa kamay ni Mommy? Paano ito ino-occupy? Eksakto, sa tingin mo babulag tayo? Segunda naman ni Jasper, iniangat ang ulo. Tawa ng tawa si Erisa kaya marahas na bumulagta ang kanyang mga balikat. Napatingin si Tim kay Benjamin. Bagamat hindi niya pinuna ang huli, walang pinagkaiba ang tingin sa mga mata nito sa mga kapatid niya. Kumunat ang noo ni Benjamin kay Erisa. Pakainin mo ba ako? Isang pulang-pula na lilam, naman siya sa pisngi ni Erisa. Pakainin ko lahat, okay. Binigyan niya ito ng isang katsarang oxtail soup bago mabilis na pinakain ng mga bata. Kumain ka na rin, Mommy. Mag-isa tayong kakain, hindi tulad ng isang taong nangangailangan ng iba para pakainin siyang parang sanggol. Naiinis si Zachary, may pahiwatig ang kanyang mga salita. Alam ng lahat na si Benjamin ang tinutukoy niya. Napangisi si Erisa kaya nanigas ang mukha niya. Ibinaling ni Benjamin ang tingin sa mga bata, nakita ko si Zachary na may hawak na isang serving ng oxtail soup. Lahat ng 5 batang lalaki ay kumain ng magkakasabay na may kasamang mga kutsara, nasiyahan sa pagkain. Lamambat ang kanyang tingin. Nakarinig siya ng ingay mula sa kanyang tabi, tumingin siya at tinitigan ang babaeng kumakain mag-isa. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Erisa at mabilis na pinakain siya ng isang katsarang sabaw. Kumain ka, Graham. Ibinuka ni Benjamin ang kanyang bibig at kinain iyon. Mahilig ka bang kumain nito? Oo, pero kaunting serving lang ang kaya kong bilhin noon. Sa aking pag-uwi mula sa paaralan, ang bango ng oxtail soup ay talagang nakatutokso. Sumakit ang puso ni Benjamin nang kunin niya ang ngiti sa mukha nito. Bibili ako para sa iyo kung kailan mo gustong kainin ito sa hinaharap. Nagningning ang mga mata ni Erisa, at baka sa mukha niya ang sobrang saya. Salamat, Ham! Nagdilim ang tingin ni Benjamin na tila may ipinapahiwatig. Pinag-aralan siya ni Erisa, hindi siya sigurado kung ano ang gusto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, binago niya, salamat, darling. Malumanay ang boses nito, na tila ba kinikilig sa kanya. Labis na nasiyahan si Benjamin sa bagay na iyon. Bahala ka. Iginala ni Erisa ang kanyang mga mata sa kanyang mapagmataas at mapagmataas na ekspresyon. Kumain ng mag-isa ang mga bata at hindi niya kailangan na alagaan sila. Ang mag-asawa ay natapos na kumain ng isang serving, kumakain ng bawat isa. Noon lang, bumalik ang mga bodyguard na may dalang oxtail soup para umalis. Pagkatapos noon, inutusan sila ni Benjamin na magmaneho. Marami silang binili, Mommy. Sa pagtingin sa mga lalagyan ng takeaway sa mga kamay ng ilang bodyguard na nagdagdag ng hanggang 1 dosenang servings,
lahat ng 5 lalaki ay natigilan. Nagulat din si Erisa sa tanawing iyon. Napakarami. Ang ilang mga servings ay para sa amin upang magpatuloy sa pagkain sa bahay habang ang natitira ay sa kanila, sabi ni Benjamin. Oh, nakikita ko. Iniangat ni Erisa ang kanyang ulo bilang pag-unawa. Nang mabusog ang kanyang pananabik kanina, lumingon siya at sinabi sa mga bata, kakain ulit tayo pagdating natin sa bahay. Ay, gisingin natin si Jessie para sabay tayong kumain pagdating natin sa bahay, Mommy, bulong ni Tim. Kabanata 956. Oo naman. Hinaplos ni Erisa ang ulo ng anak. Ang mukha ni Tim ay naging maliwanag na pula, ngunit ito ay madilim, kaya't hindi ito mahahalata. Masyado kang payat, sweetheart. Kumain ng mas maraming karne sa hinaharap. Bagamat tumaba siya kamakailan, ramdam pa rin ni Erisa na sobrang payat niya. Talaga, Tim, masyado kang payat. Kumain ka pa, nanginginig na sabi ni Gavin, na hindi kumikislap sa kapatid. Gagawin ko. Sobrang saya ng mga bata sa araw na iyon. Pagkakain, nagsiksikan sila sa kanilang mga upuan at tiningnan ang mga litrato sa kanilang mga phone. Ipapadala ba natin sila sa lolo? Mungkahi ni Jasper. Hindi ngayon. Tulog na siguro siya. Gigisingan natin siya, babala ni Oliver. Oo, maagang natutulog si Lola. Palagi siyang nakahiga ng alas 8 o alas 9, sabi ni Tim. Tinapik-tapik ni Erisa ang mga bata sa kanilang mga ulo. Ang kanyang mga lobby ay nakakurbada sa isang magandang arko. Pupunta tayo sa kinaroroonan ni Lola bukas ng umaga para ibahagi ang ating karanasan sa kanya. Okay, lahat ng 5 lalaki ay tuwang-tuwa at nasa mataas na espiritu. Huwag kang matulog, paalala ni Erisa. Umiling ang mga lalaki. Hindi tayo matutulog, Mommy. Niyakap sila ni Erisa at hinalikan sila sa pisngi. Ganon din ang ginawa nila sa kanya bilang ganti. Umupo si Benjamin sa gilid kasama si Jessie sa kanyang mga bisig, nakataas ang manipis na lobby habang pinapanood niya itong nakikipaglaro sa mga bata. Sa buong biyahe pa uwi, hindi inaantok sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper. Sa halip, nanatili silang masigla gaya ng dati. Jessie, gumising ka at kumain ng oxtail soup. Sigaw ni Jasper sa kapatid pagkababa niya ng sasakyan. Namilipit si Jessie habang binuhat siya ni Benjamin palabas ng sasakyan. Kung itutuloy mo ang pagtulog, tatapusin natin ang lahat, Jessie. Kasunod nito, ginamit ni Oliver ang tukso ng pagkain sa kanyang matako sa isang kapatid na babae. Kasunod nito, tumalikod si Benjamin at tinulungan si Erisa palabas ng sasakyan. Pumasok muna tayo sa bahay, sabi ni Erisa sa mga lalaki. Kumuha siya ng ilang servings ng oxtail soup at iniwan ang natitira para sa mga bodyguard bilang hapunan. Natural, kumuha din siya ng serving para kay Edwin. Mr. Graham, Mrs. Graham. Nang makita ang kanilang pagbabalik, nakangiting lumapit sa kanila si Edwin. Bumalik na kayo, mga bata. Inihilig ni Benjamin ang kanyang ulo ng bahagya. Mabagal ding nagising si Jessie na nakahiga sa balikat niya. Bilisan mo, bumaba ka, Jessie. Kakain tayo ng oxtail soup. Udyok ni Tim, sinanay ang tingin niya sa kapatid. Pinunasan ni Jessie ang kanyang mga mata, mahinang tumawag, Tim. Napangiti si Tim, ngumiti ng napakalawak na ang kanyang mga mata ay naging hiwa na lamang. Oo, bilisan mo at bumaba ka. Nagpumiglas si Jessie sa braso ni Benjamin, kung saan inilagay siya ni Benjamin sa sopa. Kumain ka ng tubig. Pagyuko niya, nagsalin siya ng isang basong tubig bago ito dinala sa bibig niya. Hinawakan ni Jessie ang baso gamit ang 2 kamay at nilagok ang tubig. Sa isang iglap, natuwa siya ng husto. Nang makita iyon, tumawa si Erisa. Pagkatapos, sinabi niya kay Edwin, halika at kumain ka ng oxtail soup, Edwin. Ito ay sa iyo. Labis na nambobola si Edwin. May share din ako. Lahat ng tao may kaati. Ang galing ni Graham. Nakangiting sinulyapan si Benjamin. Iniabot ni Erisa ang isang serving ng oxtail soup kay Edwin. Salamat, Mrs. Graham, Mr. Graham. Masayang kinuha ito ni Edwin. Bilang ganti, sinaman siya ng tingin ni Erisa. Sinaman lang sila ni Benjamin ng tingin. Bilis, dalhin mo dito. Mommy, gusto naming kumain kasama si Jessie. Sabi ni Jasper, sabik na maghintay pa. Darating ako, huwag mo akong madaliin. Mabilis na binuksan ni Erisa ang packaging at inilagay sa coffee table. Mauna na, kayo, aakyat na ako para maligo.
Dahil nabahira ng sabaw ang kamisete ni Benjamin, talagang hindi na siya nakatiis at gusto niyang maligo kaagad. Hindi ka na kumakain? Tanong ni Erisa. Hindi. Umikot si Benjamin at umakyat sa itaas. Tumawa si Erisa at nagpatuloy sa pagkain ng oxtail soup kasama ang mga bata. Kumain ka pa, Jesse. Kumain na kaming lahat sa kotse. Kabanata 957. Salamat, Mommy. Tuwang-tuwa si Jesse. Nagustuhan niya na maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga kapatid niya at ni Erisa. Sinulyapan sila ni Edwin at nagtanong, Mrs. Graham, mayroon din ba si Mr. Graham ng oxtail soup? Tumango si Erisa. Oo, may dala siya papunta dito. Natuwa si Edwin sa impormasyong ito. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Never in his wildest dreams did he expect Benjamin to eat oxtail soup like that. Kung tutusin, napaka-partikular ng huli sa kanyang kalinisan. Hindi masama, Mrs. Graham. Si Mr. Graham ay karaniwang hindi kumakain ng ganitong pagkain. Napangiti si Erisa. Sa totoo lang, hindi ito maganda. Napaka-picky eater niya. Napaka-partikular ni Mr. Graham sa kalinisan. Hindi siya nakakain ng kahit anong anyo ng offal kahit masarap ang lasa. Marami ang ibinunyag ni Edwin kay Erisa tungkol kay Benjamin, kabilang ang mga detalye tungkol sa mga eccentricities ni Benjamin. Hindi napigilan ni Erisa at ng mga bata ang tumawa sa sinabi nito. Napakaganda ni Mr. Graham, sabi ni Oliver, kinakalikot ang salamin niya. Hindi sigurado si Erisa kung gusto niyang tumawa o umiyak. I wonder if you dare say that in front of your daddy. Humajijek si Oliver. Kung nandyan lang sana ang kanyang ama, sasabihin niya iyon sa pananahimik na tono. Uminom si Erisa ng sopas at iniwan ang iba para sa mga bata. Mrs. Graham, ito ay ilang tamang oxtail na sopas na mayroon ka. Ang karne ay napakasarap at malambot. Saan mo nabili ito? Hindi napigilan ni Edwin ang ganoong kasarap na pagkain. Binili ko ito sa isang lugar malapit sa amusement park, nakangiting sagot ni Erisa. Oh, nagpunta ka sa amusement park? Tanong ni Edwin na kumikinang ang mga mata. At si Mr. Graham ang nagdala sa kanila doon. Tumango si Erisa bilang tugon. Oo, nangako si Benjamin na ilalabas niya ang mga bata para maglaro, remember? Nagawa lang niyang tuparin ang kanyang pangako pagkatapos ng ilang araw. Biglang namulat si Edwin nang bumulalas siya, marunong na si Mr. Graham kung paano magmahal sa iba. May multo ng ngiti sa mga mata ni Edwin nang tumingin siya kay Erisa. Siya ay malinaw na nagsasalita tungkol sa kanya. Biglang natarante si Erisa. Hindi ba niya inilabas si Gavin noong huling pagkakataon? Umiling si Gavin at dali-daling nilunok ang pagkain sa kanyang bibig bago sumagot, sinamahan ako ni Dad sa isang work trip pero wala kaming pinuntahang masaya. Si Mr. Watts at ang iba pa ang nagdala sa akin. Natigilan si Erisa. May nakita siyang kakaiba. Akala ko hindi mo gustong gumugol ng oras sa iba. Ayon kay Kingsley, si Gavin ay isang taciturn boy. Kung mayroon man, siya ay napaka-attached sa Benjamin. Niloko nila ako. Medyo namula ang mukha ni Gavin. Kung tutusin, siya ay isang bata lamang na madaling makumbinsi na maglaro ng sapat na pagsuyo. Gayunpaman, sinamahan din sila ni Edwin. Kapag gustong lumabas ni Gavin, kailangan ko siyang samahan sandali, kung hindi, hindi siya pupunta. Bihira lang lumabas si Gavin ang mag-isa kasama si Mr. Watts at ang iba pa. Kapag nakita nila si Gavin, kukurutin nila ang pisngi niya, sa sobrang galit ni Gavin, nakangiting sabi ni Edwin. Naintindihan naman ni Erisa at masuyong hinaplos ang ulo ng anak. Dahil gusto kanila, Gavin. Alam ko na, sabi ni Gavin na nakangisi. Napaka-cute niyang tingnan kapag nag-pout siya. Oras na para maligo kapag tapos ka ng kumain ng oxtail soup, paalala ni Erisa. Matagal na silang nasa labas kaya gamabi na. Umupo ang 6 na bata sa paligid ng coffee table at kumain ng kanilang oxtail soup. Nagpinta ito ng mainit at maaliwalas na larawan. Ibinaba ni Erisa ang kanyang mga labi sa isang ngiti, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga anak. Sa sobrang sarap na pinagmamasdan silang kumakain ng kanilang pagkain ay nakaramdam ng saya si Erisa. Sa isang sulyap, makikita na totoong nagmamahal si Erisa sa kanyang mga anak. Nang matapos ang mga bata sa pagkain, nagsimula siyang magligpit ng mga gamit. Gayunpaman, pinigilan siya ni Edwin, na nagsabing, maaari mong ipaubaya sa akin ang paglilinis, Mrs. Graham. Salamat, Edwin. Dapat kumain ka na at magpahinga ka agad. Aakyat muna tayo sa taas. Pinilit pa rin ni Erisa na linisin ang mesa.
Gayunpaman, hindi niya pinunasan ang ibabaw. Pagkatapos mag-goodnight ulit kay Edwin, dinala niya ang mga bata sa itaas para maligo. "Good night," nakangiting sabi ni Edwin sa kanila. Masunuring nag-goodnight kay Edwin ang 6 na bata bago sumunod sa kanilang ina sa itaas. "Kaya nating maligo mag-isa, Mommy. Dapat maligo ka na at matulog ka na rin." Habang papalapit ang mga bata sa kanilang silid, kusa nilang inalagaan ang kanilang mga sarili nang hindi nag-aalala sa kanila si Erisa. Ngumiti lang si Erisa bilang tugon at sinabing, "Hindi naman ako nagmamadali. Hayaan mo akong gumuhit sa iyo ng paliguan." Kabanata 958. Inakay ni Erisa ang mga bata sa itaas bago pumunta sa banyo at naligo. Sinundan siya ng 6 na bata mula sa likuran. "Mommy, gusto ko rin silang maligo," sabi ni Jessie. "Okay," masayang tugon ni Erisa. Tumalikod siya at inilabas ang kanilang mga tuwalya. Kaagad pagkatapos noon, pumunta ang 5 lalaki para maghanda para sa kanilang paliligo. "Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, kailangan mo ba akong tulungan?" tanong ni Erisa. "Kami na ang bahala sa sarili namin." Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Sa hindi malamang dahilan, medyo nababalisa sila. Para silang nag-aalala na ang kanilang ina ay magpipilit na tulungan sila. Medyo nalungkot si Erisa. "Hindi mo ba talaga ako papayagan na tulungan ka?" Sabay-sabay na umiling ang 5 bata. Napabuntong hininga, kumuha si Erisa ng mas maliit na batya. Inalis ni Jessie ang lahat ng kanyang kasuotan at umupo sa tubig. Sinimulang linisin ni Erisa si Jessie ng masigasig. Sa oras na pinaligaw niya si Jessie, natapos na rin maligo ang 5 nakatatandang bata. Binuhat ni Erisa si Jessie palabas ng banyo at pinaupo sa kama bago pumunta sa banyo para kunin ang kanilang pajama. "Siguraduhing panasan mo ang iyong sarili." Nagbilang si Erisa ng 6 na magkakaibang set ng pajama na may katulad na estilo. Ang tanging bagay na bahagyang naiiba ay ang mga kulay. Iniabot niya ang isang set sa bawat bata. "Mommy, alam mo talaga kung anong damit ang sa atin." Hindi man lang matukoy ni Mr. Graham ang mga bag natin. Nagpout si Zachary. Parang pinagtatawanan niya si Benjamin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Erisa sa kanilang lahat. "Alam mo, daddy mo siya. Hindi pa siya masyadong pamilyar sa inyong lahat. Kung aalagaan ka niya buong araw gaya ng ginawa ko, masasabi rin niyang magkahiwalay ka rin." "Pero mommy, how can you tell Gavin and Zachary apart? Tutal, hindi mo rin sila nakakasama ng ganoon katagal." Kahit si Jasper ay nakitang medyo kalokohan ang ugali ng kanyang ama. Natawa naman si Erisa dito. "2 tao lang ang dapat kong ipaghiwalay, pero kailangan na kayong makilala ng daddy mo sa maikling panahon. Paano ito magkatulad? Sa tingin ko, mas tanga si daddy." Ngumisi si Oliver. Napangiti si Erisa nang marinig ito. "Sa tingin ko rin," chirped Gavin with a sly grin. Tiningnan silang lahat ni Tim na galit na galit. Pero hindi tanga si daddy. Napakatalino niya. Kung talagang tanga si Benjamin, hindi niya mahahanap si Tim ng ganoon kabilas. "Totoo yan. Tama si Tim. Mahusay na tao ang daddy mo. Kung hindi niya kaya, hindi niya mahahanap ang lahat. Sa iyo." Nang-aasar na sabi ni Erisa. Nagtawanan lang ang mga bata at ngumiti kay Erisa bilang ganti. "Okay, oras na para matulog," sabi ni Erisa. Tumalikod na siya at pumasok sa banyo para ayusin ito. "Matutulog na tayo, Mommy. Magandang gabi," sigaw ni Gavin habang nakaanggal ang ulo sa banyo. "Good night, Mommy," sabay na sabi ni Tim at ng iba pa. "Matulog ka na, sweethearts." Inilabas ni Erisa ang kanyang ulo mula sa pinto ng banyo at ngumiti sa kanyang mga anak. Sa sobrang tuwa, ang mga bata ay masunurin na nahiga. Matapos matiyak na maayos na ang mga bagay, pumunta si Erisa para itago ang mga bata. "Sige na at magpahinga ka na. Hihintayin kong makatulog kayong lahat bago ako lumabas ng kwarto." Tumayo si Erisa at hinalikan ang kanyang mga minamahal na anak ng goodnight. "Oo, Mommy," nagsisiksikan ng mga bata habang sabay silang tumungo. Ang kanilang pagsunod at sa pangkalahatan ay cute na ugali ay sapat na upang matuno ang puso ng sinuman. Umupo si Erisa sa tabi ng kama para makasama ang mga bata. Naghintay siya hanggang sa makatulog silang lahat bago patayin ang mga ilaw at tahimik na isinara ang pinto sa likod niya. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Benjamin na nakahiga sa kama. Ang kanyang pijama ay maluwag, na nagpapakita ng kanyang katanji tanging, rippling muscles. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang matutulis at makisig na mga katangian ay napakaakit.
Si Benjamin ay hindi lamang kaakit-akit, ngunit siya ay aesthetically nakalulugod sa tradisyonal na kahulugan. Napakagwapo niya ng walang anumang tampok na pambabae. Ang mayroon siya ay isang nangingibabaw na kaakit-akit na nagpahirap sa sino man na alisin ang kanilang mga mata sa kanya. Si Benjamin ay nasa telepono. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ay bahagyang tumagilid ang ulo niya. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso nang magtama ang kanyang mga mata sa mga mata nito. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga tainga, na nagparamdam sa kanya na para siyang baliw na dalagang umiibig. Pumalakpak. Ang tintig ng kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng kulog sa kanyang dibdib. Kabanata 959. Iniisip ni Erisa kung naririnig ba ni Benjamin ang tibok ng puso niya. Malalim ang titig ni Benjamin na para bang nakikita niya ang kanyang mga iniisip. Napalunok si Erisa ng mariin. Nahirapan siyang alisin ang tingin. Tumalikod siya at dumiretso sa banyo para maligo. Mahigpit na sinundan siya ng tingin ni Benjamin mula sa likuran. Naramdaman ni Erisa na hindi na siya natural na naglalakad. Nang maisara niya ang pinto sa likod niya ay nakahinga siya ng maluwag. Lumapit siya para hawakan ang nanunuot niyang pisngi. Bakit pa ako nahihiya? Ako ay isang ina ng 6 na anak. Marami pa kaming intimate moments noon. Walang dahilan para mapahiya. Sinumpa ni Erisa ang sarili sa loob. Matapos pakalmeyan ang kanyang nabalisa na nerbiyos, nagsimula siyang mag-shower. Nang matapos siya, gayunpaman, lumabas siya at nakita si Benjamin na tamad na nakahiga sa kama at may hawak na libro. Medyo mapang-akit ang posisyon nito kaya nahirapan siyang mag-iwas ng tingin. Inangat ni Benjamin ang ulo para tingnan ang babaeng nakatayo malapit sa banyo. Napakaganda niya, parang bulaklak na namumukadkad. Maging si Benjamin ay hindi makatingin sa kanya. Halika rito. Marahang tinapik ni Benjamin ang lugar sa tabi niya. Ang kanyang boses ay kaakit-akit at bahagyang paos, na tila medyo nakakapukaw sa gabi. Agad na pinatigil ni Erisa ang lahat ng ligaw na pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Lumapit siya at nagtanong, mukhang maaga kang pumasok. Hinintay ni Benjamin na makalapit si Erisa sa kama. Sa isang galaw, inabot niya ito at hinayla siya sa kanyang yakap. Hindi nakapaghanda si Erisa. Siya ay nahulog sa kanya na may mapurol na hampas. Dahil dito ay medyo nahihilo siya. Anong ginagawa mo? Maging malumanay ka. Pinunasan ni Erisa ang kanyang ilong. Hindi niya napansin na nagdilim na ang tingin ng lalaki. Ang kanyang malambot at malambing na boses ay tila nanunukso sa sentido ni Benjamin. Ipinaalala nito sa kanya ang mga tunog na ginawa niya noong nag-iibigan sila, na mahirap para sa kanya na labanan. Hinipit siya ni Benjamin sa baywang at itinaas, gamit ang isang daliri para iangat ang baba palapit sa kanya. Ang malalalim nitong mga mata ay tila nakawin ang kanyang kaluluwa. Nasaktan ba kita? Ang mga mata ni Benjamin ay mapang-akit, pinapasok siya. Naramdaman ni Erisa ang pag-init ng kanyang tenga nang bahagya siyang nahuli sa sinabi nito. Medyo masakit ang ilong ko. Namula siya ng husto, nagnanais na mapalayo siya kay Benjamin. Pero dahil sa pagkakahawak ni Benjamin sa kanyang baywang, nahirapan siyang gumalaw. Hayaan mo akong tumingin. Ibinaba ni Benjamin ang ulo para titigan ang ilong nito. Ang mainit nitong hininga ay kumikiliti sa kanyang mga pisngi, dahilan para tumibok ang kanyang balat sa malambot na haplos nito. Napakurap si Erisa, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Medyo namumula, bulong ni Benjamin. Mahinahon at magnetic ang boses niya. Kung gusto mong tumingin, tingnan mo lang. Bakit close kayo? Sinasadya mo naman to, diba? Nahihiya namang tinitigan ni Erisa ang lalaking nasa harapan niya. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Benjamin. Unti-unti niyang nilapit ang mukha nito para masuyong halikan ang ilong nito. Natulala si Erisa kaya hindi siya makagalaw. Nag-iwan si Benjamin ng magiliw na haplos sa paligid at nagtanong, masakit pa rin ba ito? Muling namula si Erisa at tumalikod upang iwasan ang kanyang mga labi, ngunit sa halip ay damapo ito sa kanyang mukha. Kaagad, ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga labi at kinagat ang kanyang earlobe at ang kanyang leeg. Ang kanyang kamay ay pumulupot sa kanyang ulo, hinayla siya palapit sa kanyang mukha habang siya ay umalis na nagngangalit, nakabuka ang bibig. Mga halik sa kanyang labi. Natarante si Erisa sa kanyang mga ministeryo kaya't hindi niya mahanap ang lakas para kumilos. Yumuko si Benjamin para patayin ang mga ilaw bago siya muling inipit sa kama. 9:00 na ng umaga nang tuluyang nagising si Erisa at napansin niyang mag-isa lang siya sa kama. Hindi niya alam kung kailan umalis si Benjamin, na bahagyang nagpapahina sa kanyang loob. Ito ay maganda habang tumatagal. Umikot si Erisa para mag-inat, only to find out na medyo masakit ang bewang niya.
Ilang sandali pa siyang humiga sa kama bago tumungo sa banyo para maligo ng mainit. Nang makita niya ang mga markang naiwan sa kanilang pag-iibigan noong nakaraang gabi, isinumpa niya si Benjamin sa loob. Achoo! Sa kalagitnaan ng pagpupulong, biglang bumahing si Benjamin. Agad na lumingon ang lahat ng mas mataas na antas ng executive para tumingin sa kanya na may pag-aalala. May sakit ka ba, Mr. Graham? Nag-aalalang tanong ni Ethan. Minasahe ni Benjamin ang tungkin ng kanyang ilong at sumagot, okay lang ako. Magpatuloy. Binigyan niya ng matalim na tingin ang lahat, hudyat na maaaring magpatuloy ang pagpupulong. Naupo si Benjamin sa yulunan ng mesa, nakikinig sa mga ulat ng lahat ng may maliwanag na interes. Gayunpaman, ang tanging nasa isip niya ay si Erisa. Nagising na ba siya? Kabanata 960. Katatapos lang maligo ni Erisa nang makatanggap siya ng tawag mula kay Benjamin. Umupo siya sa tabi ng kama para tanggapin ang tawag habang pinupunasan ang buhok niya. Hello, gising ka na ba? Matapos marinig ang boses ni Erisa, hinuha ni Benjamin na bumangon na siya sa kama. Oo, sagot ni Erisa. Siguraduhin inumin mo ang mushroom soup na ginawa ko kaninang umaga, sabi ni Benjamin. Madaling marinig ang pag-aalala sa kanyang boses. Alam ko, anong balak mo? Casual na tanong ni Erisa. Nasa meeting ako. Nang marinig ni Erisa ang sagot ni Benjamin, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Bakit siya tumatawag kapag nasa meeting siya? Pagkatapos ay ituloy mo ang iyong pagpupulong. Bakit ka napatawag? Saway ni Erisa. Medyo natahimik siya sa ginawa nito. Well, kailangan ko ng pahinga sa banyo. Namiss din kita, malumanay na tugon ni Benjamin. Ramdam ni Erisa ang pag-init ng kanyang pisngi. Mahina niyang sinabi, pupunta ako sa opisina saglit. Walang masyadong dapat gawin. Okay lang kung papasok ka mamaya. Nakatayo si Benjamin sa koridor na may dalang sigarilyo. Parang malayo ang tingin niya sa mga mata niya. May bumabagabag ba sa iyo? Tanong ni Benjamin pagkatapos huminga ng usok. Itinaas ni Erisa ang kanyang ulo para tumingin sa kisame, medyo nahihiya. Ano sa tingin mo? Ang sumunod ay isang mahinang tawa mula sa kabilang dulo ng receiver. Naikuyom ni Erisa ang kanyang panga. How dare he laugh? Bastos ka. Pinunasan lang ni Benjamin ang kanyang lalamunan at sumagot, may ointment sa side table. Baka kailangan mong mag-apply. Naramdaman ni Erisa na namumula na naman siya. Paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay ng may diretsyong mukha? Dahil ba sa phone namin at hindi ko siya nakikita? Kung mayroon man, ang gayong pag-uusap ay nagpapahiya sa akin. Alam ko, kung wala nang hihigit pa, ibababa ko na ang tawag. Naririnig ni Erisa ang kanyang tiyan na kumakulam. Hilhin ka ng driver na ihatid kapag katapos mong kumain, sabi ni Benjamin. Sige, sagot ni Erisa. Ituloy mo ang iyong trabaho. Hindi na hinintay na sumagot si Benjamin, agad na ibinaba ni Erisa ang tawag. Habang pinapatuyo ni Erisa ang kanyang buhok, may narinig na chime mula sa kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Benjamin. Nang pinindot niya ang icon para basahin iyon, namula ang mukha ni Erisa. Benjamin, tandaan na gamitin ang pamahid para sa pamamaga. Ang sabog na lalaking ito. Itinabi niya ang kanyang telepono at tumingin sa drawer, nag-iisip kung kailangan ba niyang maglagay ng anumang ointment. Wala siya sa anumang partikular na kakulangan sa ginhawa. Kung mayroon man, ang mainit na paliguan ay nagpaginhawa sa kanya. Tumayo si Erisa para magsuot ng damit, ngunit sa pag-iisip, pumasok pa rin siya sa banyo na may dalang tube ng ointment. Pagkaraan ng ilang sandali, iniligpit niya ang pamahid, isinuot ang kanyang sapatos, at bumaba sa kanyang kasuotan sa trabaho. Nako, Mrs. Graham, nakita kong gising ka na. Nag-aabang si Edwin sa baba na may ngiti sa lobby na ikinahiya naman ni Erisa. Binigyan niya si Edwin ng nakakahiyang ngiti at sumagot, Good morning, Edwin. Magandang umaga, Mrs. Graham. Aayusin kita ng sariwang mangkok ng sopas. Si Mr. Graham mismo ang gumawa nito kaninang umaga. Magalang na sabi ni Edwin. Saka siya tumalikod at naglakad papunta sa kusina. Si Benjamin mismo ang gumawa nito. Maaga siyang nagising ngayon. Medyo nabigla si Erisa dito. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Benjamin. Talaga. Nagising na siya ng 6 o higit pa. Naghanda pa siya ng almusal para sa lahat ng bata. Sagot ni Edwin. Magiliw na tumango si Erisa. Sa tingin ko, ang isang tao ay nagsisimulang kumilos tulad ng isang maayos na ama. Pagkatapos niyang maupo sa hapagkainan, nagdala si Edwin ng mainit na mangkok ng sopas. Sa pagtanggal niya ng takip, napuno ng malakas na amoy ng mga pampalasa ang ilong ni Erisa.
Mag-ingat ka, Mrs. Graham. Ang init pa. Okay. Ibinaba ni Erisa ang ulo para humigop ng mabagal. Medyo masarap ang lasa. Uminom muna siya ng sopas bago nilapag ang iba pang pagkain sa mesa. Nang mabusog na siya, umalis siya para magtrabaho. Pagdating niya sa opisina, malapit na mag-alas 11 ng umaga. Biglang pinindot ni Erisa ang down button ngunit biglang naalala na nasa ibang departamento na ang opisina niya. Kaagad niyang pinindot ang up button sa halip upang makapunta sa itaas na palapag. Pagdating niya sa opisina, gayunpaman, wala na si Benjamin. Benjamin! Tumingin si Erisa sa kung saan-saan mula sa opisina hanggang sa lounge ngunit wala siyang narinig na sumisilip. Pumunta siya sa desk niya at ibinaba ang bag niya bago binuksan ang computer niya. Sigurado, wala pa siya sa meeting.